Pulong Duterte kikilos na. At may panibago na namang kakaharapin ng mga Duterte na panibagong pakulo na gawa-gawang kaso laban sa mga Duterte. Si Pulong Duterte na naman po ang sunod nilang tatargetin. Nako, grabe na naman to. Talagang iniisa-isa ho ang mga Duterte. At dito, Martin Romualdez, may panibagong video na naman po tayong ipapakita mapatungkol sa kanilang lugar dyan sa Tacloban. Alam nyo, grabe talaga. Talagang kung ano yung nakikita nyo doon sa mga congressman na talagang, alam nyo, yung mga project ipinapangalan sa kanila. Anak ng teteng, hindi naman nila lupa yun. Hindi naman nila pera yung ginastos doon. Ayun yung pinaka ano dyan, no? So dito, pag-usapan naman natin din tong mapatungkol dito kay sa unahin po natin yung tawag dito yung mapatungkol sa impeachment. At ito binaranga ni Chis Escudero at sabi nga dito hindi porket hindi porket dismayado sila ay susundin ko sila. So yan, ito po ay panama niya at banat niya po sa mga, syempre sino pa ba yung mga gahol na gahol sa impeachment. Wala namang iba kundi yung mga makakaliwa o yung the three idiot, Broses Castro and the Queen of TikTok, Raul Mauel. Dapat hindi Raul Manuel yung dapat hindi Raul Manuel yung pangalan ni Raul, dapat si Raulo, Raula, yan, Raula Manuela. Dapat Raula Manuela, hindi Raul Manuel, hindi bagay sa iyo, dai. Oo, hindi bagay, dapat magpabinyag ka ulit, ha. Magpabinyag ka ulit kay Franz Castro. Ginawang pare tawag na natin sa kanya si Raula. Si Raula Manuela. Diba? Bagay na bagay. Pang Blue Victorian. Ay, summa cum laude pala. Yun yung pinagyabang niya nung nakaraan. Samantalang, bago tayo mapunta sa mga video, may papakita ako sa inyong saan yan? Mamaya na tong video na to. May papakita ko sa inyo. Eto, yan ang tumataginting na 400 million na budget ng NEP. Per 25 national budget, House of Representatives. Extraordinary and miscalculation expenses tumaas ng 400.75 million. Grabe, tingnan nyo yung tinaas. Nagsimula sila sa 1.2 million, billion pala, no? Tapos, grabe yung grabe, hindi pala to, no? Bali sa NEP, sa NEP ay meron po siyang budget na 1.296 billion at yung GAA naman ay merong 1.7 billion. Ang lupit nyo, ang dami nyong pera. Mapapasana all ka na lang talaga, no? Kaya sa totoo lang, pag nagkaanak talaga ako, sabihin ko sa kanya, mag-aral ka mabuti tapos mag-congressman ka. Mag-aral ka mabuti tapos mag-presidente ka. Maraming kwarta doon. Doon uunlad ng kinabukasan natin. Doon tayo iaahon sa hirap. Kasi biro nyo, may mga congressman dyan na extraordinary riches. Dati tricycle yan lang, tapos nagka-customize banda. Yung iba pa relo-relo lang na Seiko, paglabas naka Rolex na. Sana all. May isa yan sa mga kulang pa sa akin yung Rolex na yan, pero hindi kasi ako mahilig talaga magrelo. Pero minsan kasi kailangan mo yan para minsan kasi kagaya ng kasabihan nga, pag wala kang pera, at ang kaharap mo ay mapera at wala naman nakikita sa'yo na para ipagmalaki mo na ikaw ay mapera, talagang tae ka nila tingnan. Pero dito, grabe na naman pera tong tiba-tiba na naman sila dito. Nasabihin na naman nila, hindi, yan ang sa taong bayan.
Hindi ko lang alam bakit pa kasi may ano, no? Bakit pa kasi may mga congressman, dapat kasi tinatanggal na yun. Okay, hindi wala naman sanang problema kung talagang nakakapasok or tawag dito na napupunta talaga sa lugar nila itong mga pera na to. Kaso, ultimong palengke sa Tacloban, kawawa, di ba? Pero mo, palengke na, tas may trapal pa sa loob. Butas-butas yung ano. Hindi, yun na lang talaga. Sobrang yaman at sobrang ilang taon na rin na nakaupo ang mga Romualdez dyan sa Tacloban pero walang pag-asenso. Diba? Yung ultimong mga... ngayon may papakita ko sa inyo yung video mamaya mapatungkol din sa Tacloban, ha. Pero dito muna tayo sa re-reactionan nating video mapatungkol sa sinabi ni Senator Chis Escudero sa mga atat na atat at gahol na gahol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin. And then SP kasi ang siguro ikinadidismaya or pinagpoprotesta din ngayon is yung kawalan ng certainty na magko-convene kayo sa impeachment court. Can you give that guarantee, sir? Ang Natuloy sa June 11. ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil at gustong-gusto nila to, susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado, kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Sumulat ako kay Speaker Romualdez kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment, pagbasa ng impeachment articles dahil sa LEDAC namin. Nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Banggitin ko ang ilan, ang Right of Way Act, third reading today, ang 99-year lease, mararatify namin mamayang hapon, ang SEMEPA, pinirmahan na ng Presidente, ang Mining Act, hopefully matapos ang BICAM ngayon o bukas para mapirmahan na rin, ang Judicial Fiscal Autonomy, third reading din namin ngayong araw na ito, ang denatured bill ay maaprubahan din namin sa araw na ito. Last week ay inaprubahan namin ang Bicameral Conference Committee ng Livestock Bill. Naaprubahan din namin, aaprubahan din namin sa araw na ito ang Nuclear Bill, ang framework na mag-establish ng... Pero ito maputol ko muna kasi baka makalimutan ko eh. Kasi may mga teorya ba teorya? Na etong, kasi kung mapapansin nyo, parang bumabanat na si Chis Escudero kay Martin Romualdez. May nasagap kasi akong balita na etong nangyayari ngayon ay isang malaking palabas lamang. Kaya nga pilit na gustong ihalal or maihalal ang 10 Duterte senatorial candidate para safe tayo talaga sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ngayon 3 lang ang nakapasok, di ba? May mga kwento-kwento, hindi ko naman alam 100% kung ito ay totoo. Pero may mga kasi na etong ginagawa ni Chis Escudero ngayon. Hindi ko naman siya kinakalaban pero sana wag na niya tayo nga talagang biguin. Ito daw ay isang malaking palabas lamang para maipakita lamang sa taong bayan na talagang naging patas sila. Pero bandang huli daw parang papaboran ni Chis Escudero na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito ay lamang bali-balita. Wala po itong 100% na katotohanan. So sana naman talaga wag sirain ni Chis Escudero yung nakikita natin sa kanya ngayon at wag siya magpadala kung sino man yung mga pwedeng mag-utos sa kanya or pwedeng sundin niya. So doon pa rin dapat siya dumepende kung ano yung tama at talagang obvious naman na talaga na kahit hindi na nga magkaroon ng trial or debate dyan sa impeachment kay Vice President Sara Duterte dyan sa Senado, obvious naman na wala naman talagang dapat ika-impeach si Vice President Sara Duterte kahit saan natin ilagay na mga ibinabato sa kanyang issue. Kasi kung confidential pan lang, panalong-panalo na si Vice President Sara Duterte. Mas mataas pa nga yung confidential fund ng mga Remulla kaysa sa kanya, di ba?
So sana lang talaga hindi mangyari yun at etong nakikita natin kay Chis Escudero ay sana ituloy-tuloy niya to. No, hindi niya tayo biguin kasi mahirap kaya nga sobrang nakakatakot talaga nung hindi na ihalal ang 10 Duterte senatorial candidate kasi nga wala tayong kasiguraduhan mapatungkol sa impeachment. Ngayon, yung about naman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na eto ba ay malaking epekto, malaki ba tong big deal ba sa kanya to? Una-una, ang maapektuhan nito tayo. Kasi tayo yung bumoto kay Vice President Sara Duterte. So dapat tayo yung masusunod kung karapat dapat pa ba siya sa pwesto or hindi na. Ang kay Vice President naman kasi wala naman na talaga siyang rito kasi alam niya rin sa sarili niya na wala siyang nilabag, wala siyang kasalanan para siya ay ma-impeach. At ayun nga, ang pinaka-maapektuhan nito ay tayo kasi nga inaasam-asam natin etong si Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa darating na 2028. Kaya nangyayari lahat to kasi nga para ito sa 2028, para walang kalaban si Martin Romualdez at si Risa Anlivirus. No, yun eh. Yun yung talagang totoo doon. Pero yun nga, sabi ko nga, sana hindi tayo biguin ni Chis Escudero. Getuloy. Pagkakaroon ng nuclear energy dito sa ating bansa. Ito third reading din namin ngayon ang anti-POGO bill ayon sa nabanggit ko, ang Virology Act. At gayon So din, yan, mas maganda kung ito ang panoorin natin kasi ito yung latest. No, ito yung latest. At least narinig natin yung sinabi niya mapatungkol doon sa mga sa mga tawag dito sa mga talagang umano kay Vice President Sara Duterte. So ito yung latest naman ng mga nangyari sa Senado, no? June 9, 2025. So panoorin natin. Naghain ng mosyon ng minorya sa Senado para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng mga batikos na tila dinedelay umano ito. May mga hiwalay ring mungkahi ang isa namang majority senator na bawasan ang articles of impeachment at ikasa ang paglilitis sa loob ng 19 na araw lamang. Mula sa Senado, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Mel Emil, nagsasalita pa rin hanggang ngayon si Senate President Chis Escudero sa plenaryo ng Senado para talakayin yung ibang mga issue nga na ni-raise nung kanyang mga kasamang senador dito. Kabilang na rito ay yung sinasabi na inupuan ng Kamara ng 2 buwan ng impeachment complaint pagkatapos ay ngayon mamadaliin ang Senado. Ang sabi niya ay patunay lang ito na mahabang usapin talaga ang impeachment dahil sa ngayon ay halos 2.5 oras na ang diskusyon. Pero bago nito, opisyal nang naghain ng mosyon ang Senate Minority Bloc sa sesyon ng Senado para simulan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi na ang batiko sa Senado dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila sinisimulan ang articles of impeachment laban kay VP Sara na ipinadala ng Kamara noong February 5. Wait lang bakit affected ka doon, Pimentel? Una-una kagustuhan lang 'yun ng mga iilang tao na gustong ma-impeach si Sara Duterte dahil nga sa political talagang pamumulitika nila sa mga Duterte. So kung ikaw nasasaktan ka dahil parang binabash sila, tutusin dapat hindi ka dapat si sentro doon sa mga taong 'yun. Kasi alam mo mga politiko 'yun. Dapat doon ka sa pinaka gusto ng taong bayan. 'Di ba nga yung sinasabi nga namin na kaya nagkaroon ng halalan. Ibig sabihin ayaw talaga nila kaya nanalo si Senator Bongo at ganun lang kataas ang kanyang boto. Ipinakita lang ng taong bayan na yung impeachment at yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte ay tutol sila doon. Ngayon ikaw napakawalang kwenta mo naman. Biruin mo, didepende ka dahil parang binabato kayo ng batikos ng Congress. Congress lang naman Congress lang naman may kagustuhan niya sa impeachment na yan. So, nasasaktan ka dahil binabato kayo ng batikos sa Senado. Pero wala kang pakialam sa mismong opinion ng mga Pilipino.
Diba? Ang pangit ng ganung mindset bilang senador. Kabilang sa motion ni Pimentel na una, suspendihin ang legislative business ng Senado. Pangalawa, mag-convene na ngayon na bilang impeachment court. Pangatlo, manumpa ang Senate President bilang presiding officer ng impeachment court. Pang-apat, manumpa ang ibang senator judges. Panglima, talakayin ng impeachment court ang kaso laban kay VP Sara at gumawa na ng trial calendar. Pang-anim, ipatawag ang prosecution panel bukas alas 2 ng hapon para basahin ang articles of impeachment. At pampito, isyuhan ng writ of summons ang bise. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, Ito na. napilitan silang gawin ito dahil 3 araw na sesyon na lang ang natitira sa 19th Wow, napilitang gawing ito. Ang galing mo talagang punyeta ka. Sorry. Congress. Nanindigan naman si Senate President Chis Escudero na dapat ipresenta muna ng House prosecutors ang articles of impeachment para gumulong ang proseso. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, nakaalyado ng mga Duterte, susunod siya kung anong schedule ang aprubahan ng liderato ng Senado. Ang importante ay mag-umpisa na ang trial proceedings kasi yan ang utos ng ating konstitusyon. Mr. President, my dear colleagues, any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment. We've dragged our feet for several months, Yan na. and Yan then na. suddenly, Lights, camera, action. akala mo lagi nasa teleserye ito si Risa Hontiveros eh. Basa. Oh. we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability Wow. from the second highest official Kailangan talagang may emotion pag nagbabasa, no? Every second down. in our land within a period of 3 days. What insanity is this? Wow! What insanity of this? Aba, ewan ko sa'yo. Visit ka, Jay. Sabi na naman ng mga viewers yan. Hype ka, Jay. Tatawa ko sa'yo. We give the ruling today whether ano ba talagang gusto natin today or Wednesday. I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Were inserted. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ng impeachment trial mula June 11 to 30 at hatulan si VP Sara sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Hontiveros, masyadong maigsi kung 19 na araw lang ang impeachment trial. Sa mga simpleng civil cases nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. Ito pang napakahalagang proseso ng impeachment. Sabi Ewan ko sa'yo, Risa Hontiveros, gusto mo na naman ma-expose eh. Dieta, alam nyo yung technique ni Hontiveros, kung hindi nyo napapansin, magsimula tayo kay Pastor. Yung ginawa niya kay Pastor sa lahat, gusto niyang ma-expose lagi parang nga sa plano niyang pagtakbo ng presidente sa 2028. Ito mo, gusto niyang pahabain yung trial sa impeachment. Ayun na wala nga kwenta nga yan eh. Diba? Hindi na nga dapat yung pinag-aaksayan ng panahon, kayo lang nagpupush niyan yung mga kaalyado mo. naman ni Senate President Escudero, kailangang desisyonan ng buong impeachment court ang magiging schedule nila. Nasa prosecution na rin daw o sa kampo ni VP Sara kung gusto nilang kontian ang articles of impeachment para mapabilis ang trial. Paglilinaw naman ng leader ng Senado, wala silang intensyon na patayin ang impeachment ng bise. Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ang nasasakdal at ang prosecution na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit
without any fear or bias in favor or against anyone. Sabi nila, napakabilis yung 19 days. Si President Trump na-impeach 5 days. Si President Clinton, maigsi din po yun. So, ibig ko sabihin, Mr. President, we can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over. Emil, hanggang ngayon hindi pa rin nadedesisyonan sa plenaryo ng Senado kung i-convene na ba nga ngayon ng impeachment court o sa Wednesday o bukas. Pero kani-kanina lamang ay naghain ng resolusyon si Senador Robin Padilla para ibasura ang impeachment complaint kay VP Sara. Sa Senate Resolution number 1371, sinabi dito na mag-a-adjourn sine die ang Kongreso sa June 13 at dahil dito ay considered na tapos na at hindi na pwede pang gawin yung ibang mga procedures dito, kabilang na yung impeachment. Dahil daw hindi matatapos ng 19th Congress ang magiging impeachment trial, ay dapat na ikonsidera na itong terminated. Emil? Ewan ko sa inyo, pero ako, tangin na kasi. Ay! Pero ang abangan natin dito, yung pagharap ni Vice President Sara Duterte, mapatungkol dito sa impeachment na to. Talagang maraming masusupalpal na naman dito. Lalo na si Anne Virus. Ngayon pa lang sirain na natin yan, no? Sirain na natin yung kanyang mga pangarap na maging presidente ng Pilipinas. Eh kung walang kwenta si Marcos bilang presidente ng Pilipinas, ano pa asahan nyo kay Risa? Anak ng teting sa nakita na tinulungan ka na para manalo bilang senadora, tapos ngayon tatraydruin mo. So kung yung tao na yon na malaki utang na loob mo, kaya ka nanalo, what if pa kami na mga maliliit lang, diba? Keepin nyo maigi. Samantalang, ang ganda naman ni ate. Dito tayo, mamaya na yan. Eto. Oo, eto, pag-usapan na rin ho natin eh. Ito ba yun? Lang ha? Wag yan. Mukha ni Benny Abante talaga, no? Dito tayo. Kay Attorney Sal Panelo, paglabas sa saligang batas, ground of impeachment. So panoorin natin to. Ang presidente ay may tungkulin na ipatupad ang batas. Yan ang trabaho niya. Hindi lang yan. Tungkulin niya rin na ipagtanggol ang bansa sa anumang pagsalakay galing sa mga dayuhan. At kailangan bigyan niya rin ng proteksyon ang sobereinty ng bansa. Yung ginagawa niya ngayon na pagsuko sa isang mamamayang Pilipino na effectively sinusuko mo ang sobereinty. Pangalawa, ang paglabag mo sa ating sa ligang batas at sa mga lay o batas na nagsasabi na bago ka makapatupad ng isang warrant of arrest, kailangan dumaan sa hukuman. Yun ay paglabag sa ligang batas at sa iyong tungkulin. At yun ay maaaring maging ground for impeachment, betrayal of the public trust, pagtataksil sa pagtatiwala ng bayan na binigyan ka ng kapangyarihan upang ipatupad mo at bigyan mo ng proteksyon ang saligang batas. Alam nyo, yung sinasabi ni Atty. Sal na pwedeng ma-impeach si Marcos Jr., pwede naman talaga. Kaso kaya nga tingnan nyo kung hindi nyo napansin, yung mga na halal ulit ngayon ng mga congressman, halos mga kakampi rin nila lahat. Diba, muntik pa nga, hanggang ngayon, hindi pa rin inaaprubahan ng COMELEC yung Duterte Youth Party List na may proklama ng nanalo, di ba? So ang mga inuna, yung mga Makabayan Block, yung Akbayan, yung ML ni Lila de Lima, ang dami pa niyan. So halos lahat ng mga against sa mga Duterte na mga congressman halos din may mga nalaglag pero may mga papalit sa kanila. Kagaya na lang nung sinabi ni Ace Barber na may panibagong Quadcom. 'Di ba? Quadcom 2.0. Wow. May 2.0 pa kayo nalalaman Talaga naman kahit anong balasa ang gawin nyo, sadyang kitang-kita naman at obvious na kung mas maganda nga sana kung kahit papaano kung talagang
kung talagang may pagkakaisa yung mga congressman, talagang kayang-kaya nilang i-impeach si Marcos Jr. Kaso paano may impeach si Marcos Jr., pinsan niya yung House Speaker dun. Masaklap pa nito, ang nangyari kasi ganito kapag hinahayaan, kasi ngayon yung mga politiko, maluwang sila. Hindi lang, basic lang sa kanila ang mangurap ngayon. Kasi nga, inahayaan lang ng leader. So, kaya lang naman naging mga congressman yung mga yan, para magpayaman, ano pa ba? Diba? So, talagang tuloy-tuloy yung pagnanakaw nila, napapakinabangan nila ang kalakaran ngayon sa Congress. So, bakit pa nila i-impeach si Marcos Jr.? Okay sana kung yung mga Duterte party list nakapasok lahat, okay sana, kaso iilan lang din, no? So ewan ko, pero siguro himala na lang talaga kapag etong biruin nyo yung pagbabanga ni speaker sa kanyang pagiging speaker, talagang minadali din nila. May mga nagbotohan na gusto nilang manatili sa pwesto si Speaker Martin Romualdez. So yung impeachment kay Marcos Jr. medyo malabo, no? Pero yun nga lang, sabi ko nga, malaking gulo nga yan kung sa oras na talagang ginusto ng taong bayan na pababain na si Marcos, medyo malaking gulo. Tapos wala pa sa atin na tayong mga botante yung kapangyarihan para i-impeach si Marcos Jr. Kasi magsisimula ang impeachment sa Congress. Paano nga, puro kakampi ni Marcos Jr. doon. Diba? So tuloy natin. Artikulo ay tungkol sa jurisdiction. Pinasabi natin dyan na yung jurisdiction ng ICC ay talagang wala. At ang gobyerno ay hindi maaaring siya lang ang magdidesisyon kung may jurisdiction ito over the cases filed against the former president yan sa ICC. Sapagkat meron tayong tratado. Yung tratadong yan, pinasabi sa saligang batas na hindi lamang presidente ang magdidesisyon kung papasok tayo sa isang international treaty. Kasama dyan ang Senado. At sila nga nag-ratify nung treaty between the Philippines at yung sa ICC. Ngayon, pinipilit ang gobyerno na siya ay pwedeng mag-desisyon na makikialam sila sa kaso dyan sa ICC. Kahit na sinasabi nilang walang jurisdiction, pero kontra sa kanilang posisyon, hindi lamang sila pumayag, sila pa nag-initiate. Katunayan, sila ang nag-aresto. Pinapadala kunyari sa sinasabi nilang ibang institusyon na pinakiusapan di umano ng ICC. Yan ang problema dyan. Kaya sinasabi natin doon na kahit pa nga ipagpalagay na natin na may jurisdiction Bawal pa rin ICC yun. at tama ang gobyerno, meron pa rin tinatawag na proseso na kailangan sundin. Na yung pag-aaresto, hindi mo ipatutupad yun nang hindi ka dumaraan sa lokal na hukuman kung saan sa ilalim ng saligang batas. Kasi ang ginawa kasi ni Marcos talaga ay lihitimong pangbabastos. So nauna sa konstitusyon natin. Lihitimong pangbabastos sa sariling batas natin. Kung sige, kagaya na sinabi ni Atty. Salpanelo na merong ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, kaso, kailangan ka pa rin dumaan sa proseso. Yun nga yung idadaan mo muna. Kaya nga, di ba, si Pangulong Duterte nagsasabi siya na, kasuhan niyo ko. Di ba, kasuhan niyo ko dito at haharapin ko yan. Basta dito tayo sa korte natin. Dito tayo sa batas natin. Kasi malamang alangan dun tayo sa Africa. Hindi naman Africa yung bansa natin. Kaso ang ginawa ni Marcos, hindi na nga, binastos niya na nga yung batas, binastos niya na yung konstitusyon, binastos niya pa yung buong Pilipinas.
Kasi biro-biro mo, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na isang presidente na nagsuko ng sarili niyang kababayan, sarili niyang kapwa Pilipino sa mga dayuhan, ganun kalupit. Kaya nga dapat doon pa lang talagang impeachable na ang ipataw dapat kay Marcos dahil hindi tama yun. Pag-aaralan ng mismong West kung merong probable cause bago siya mag-issue ng warrant. Bibigyan na lang niya ng pagkakataon ang respondent, ang akusado na magkaroon ng pagkakataon na kontrahen. Pero hindi ginawa yan Hindi ginawa yan dito sa ating bansa. Sa ilalim ng ating extradition treaty, sa ilalim ng saligang batas, sa ordinaryong pag-i-issue ng warrant of arrest, pati na nga yung Rome Statute, hindi nila sinunod sapagkat sa ngayon, sa ilalim ng Rome Statute, pag sila ay mag-i-issue ng warrant of arrest, ICC, bago maipatupad yan, kailangan dumaan sila sa lokal na hukuman, court, na hindi naman nila ginawa. Pinagpipilitan ng DOJ na sila yung hukuman. Hukuman daw sila. Sa ano ba? Anong kabalbala naman yan? DOJ ka lang, ikaw pa yung naging hukuman. Parang si Torre pala. Di ba si Torre sabi, ako bahala. Dakpin yan, ako bahala. Feeling niya siya yung presidente ng Pilipinas. Gusto nilang sabihin, sila ang tatayo na magdidesisyon kung regular ang pag-aaresto nila. Sila nga nagpatupad Paano sila magsasabi na regular rin ginawa namin? Di kangaroo court ka. Ikaw nang Boplax din no? Hype na yan. Ikaw pa magdidesisyon kung tama o mali. Di bias. Kaya hindi pwede. Besides, maliwanag yun judicial authority, hindi executive ng DOJ. Kaya yun po ang pinapaliwanag natin dyan sa pampito at huling artikulo ng petisyon namin sa Korte Suprema ng aking anak na abogado si Paulo in behalf of the daughter of the former President Veronica Kitty Duterte. And even assuming, sabi pa namin huling punto, na tama yung sinasabi ng gobyerno under Republic Act 9851, pag ikaw ay nag-iimbestiga ng isang Saka dito obvious na obvious talaga na talagang iniisa-isa nilang mga Duterte. Kasi inumpisahan nila kay Vice President Sara Duterte, tapos sinunod nila si Pangulong Duterte hanggang sa pati nga yung mga kaalyado inisa-isa rin. Talagang ito ay talagang talagang gusto nilang mawala sa Pilipinas ang mga Duterte. So ngayon nga, ito nga, may papanood nga ako sa inyong video. So okay na yan kay Atty. Sal. Dito nga, talagang ito nga, nakakatakot dahil isusunod si Congressman Pulong Duterte. No? So ibig sabihin, pag natapos na, kasi nga parang no choice na rin talaga rin ng mga anti-Duterte kasi nga walang kakahinatnan yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, eto na naman, may panibago silang pinaplano mapatungkol kay Pulong Duterte. Pero bago tayo mapunta doon, basahin muna natin tong kanyang post. May panawagan po si Congressman Pulong Duterte. Ito po, basahin natin. Pahayag ni Representative Paulo C. Duterte, representante ng unang distrito ng Davao City. Ako po ay nananawagan sa lahat ng naging biktima ng mga adik sa droga at ng mga terorista, miyembro ng New People's Army NPA na magsalita na. Panahon na para hindi na kayo manahimik. Panahon na para mailantad ang tunay na kalupitan at panlilinlang ng mga kriminal at rebeldeng grupo na patuloy na sumisira sa ating lipunan. Ang NPA ay isang teroristang organisasyon. Hindi sila mga biktima. Sila ang dahilan kung bakit libo-libong Pilipino Pilipino at mga sundalong pulis at pulis, guro, magsasaka, kabataan ang nawalan ng buhay
nawalan ng buhay, tahanan at kinabukasan. Sa halip na makibaka para sa kapayapaan, ang dala nila ay dahas, pananakot at panggigipit or pangingikil sa mga komunidad. Kasama sa kampanya kontra illegal na droga, ang laban kontra NPA ay isang laban para sa kinabukasan ng mga anak at mga seguridad ng ating buong bansa. So ito pa, meron pa po yung karugtong. Ito, bilang suporta sa paninindigan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hinihikayat ko ang bawat Pilipinong biktima ng mga teroristang NPA at mga adik na magsalita na. Ang inyong mga kwento ay mahalaga. Kayo ang tunay na boses ng bayan. Huwag nating hayaan na baluktutin ng mga terorista ang katotohanan. Ito ay hindi laban ng isang tao lang, ito ay laban ng bawat Pilipino na nagnanais ng kapayapaan at justisya. Yan po, no? Makakaasa kayong kami ay handang makinig, magprotekta at kumilos. Sama-sama nating ipaglaban ng isang Pilipinas na malaya sa droga, takot at sa terorismo. So yan po yung binitawang salita ni Congressman Pulong Duterte. So ngayon, eto na nga. Eto na yung video na sinasabi ko. Wait lang. Bakit si Pulong Duterte ang isusunod na naman nila? Kasi nga ito ay nanawagan na, no? Nanawagan na mapatungkol diyan sa mga terorista. So eto, pakinggan nyo po. Basahin po natin yung title, ha. Ang pogi ni Kabeni dyan, no? Mong buhaya. Ito, basahin natin. Representative Duterte links to smuggling in BOC. Ito, panoorin mo natin. Binalita po ito sa GMA, no? So panoorin natin. Pwede mo ba mapakilala kung sino siya? Mr. Chair, good afternoon. Deputy Commissioner Joby Maxuy, Okay. Deputy Commissioner for Intelligence, Bureau of Customs. Mr. Deputy Commissioner, batay sa ating mga nakalipas na hearing, ay natuklasan natin na mismong mga tao ng customs ang sangkot sa pagkalat ng illegal na droga sa bansa. I do not know kung kayo po ay Deputy Commissioner nung araw. Baka hindi pa, di ba? Ilang taon na po kayong Deputy Commissioner? Mr. Chair, I joined the Bureau in October 2022 after my retirement in the Philippine Army. Pasensya na kayo guys, wala akong mahanap na eksakto na maikling video na sinabi niya na kay Pulong. Pero sa title pa lang obvious na eh. October 2022. Yes, sir. Shipments na lumalabas at pumapasok sa ating bansa. Yan. Forward Sir, lang the Bureau natin. of Customs has a system and as an onboard system on checking cargoes entering into the conditions every 6 months. And it has No po, loading. Patay tayo dyan. Wala tayong internet. So eto nga, no, napanood na rin natin to sa parang hindi nalalayo ito. Tingnan natin nga yung comment. Tingnan natin yung comment, may comment section ba? Tingnan sana natin yung comment kaso wala eh. No, so eto nga, ayan, no. So 100 minutes ago, no. So ito ay the House of Committee resumes hearing on pressing issues of extrajudicial killings, AJK, and illegal drugs. So ito nga, katulad nga yung palagi na lang na ibinibintang sa mga Duterte na kesyo ito si Pulong ay isang drug lord na naman. And natunghayan na rin natin yan noon kay Trillanes. So ngayon ibinabalik nila yon. Kaya nga si Pulong Duterte naman ang kanilang pupuntiryahin. So dito, ngayon pa lang, kaya ko ito ipinapakita sa inyo kasi nga at least ngayon alam na natin na talagang kailangan nating mas protektahan pa ang mga Duterte kasi hindi nga lang kahit nga siguro si Kitty Duterte hahabulin nila,
para lang masolusyonan ang kanilang hangarin sa darating na 2028. At medyo iba din kasi bumanat si Kung Pulong Duterte, kaya kung talagang ikinakagalit nitong mga to, no. So hindi ko nahanapan ng hindi ako nakahanap ng video na maikli, pero hanapin ko sa susunod siguro. Pero dito kasi sa pa lang, talagang pinapalabas nila na si Paulo Duterte ay talagang involved na naman sa smuggling. So may panibagong palabas na naman sila para durugin na naman or gipitin ang mga Duterte. At least ngayon, mga kababayan, is alam nyo na kung ano yung panibago, kasi nga magkakaroon nga daw ng Quadcom 2.0. Ayon yan kay Ace Barbers. So dito na naman makikita na natin to. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mas triplehin, doblehin pa natin ng pagsuporta at pagtatanggol, lalo na kami ng Manatero sa mga Duterte, kasi nga ay may panibago na naman silang pakulo para gipitin at mailayo or sirain ng pangalan ng mga Duterte dito sa mga Pilipino sa bansa natin. So hindi na rin bago to itong smuggling na yan, na links na para the links to smuggling. Hindi na ho bago yan dahil matagal na hong ibinibintang sa kanila kaysa mga Duterte. Pero ito yung malupit dyan. Ito hindi to bintang. Guys, may natuklasan na naman ako. Alam mo ba, ang hilig-hilig mag-immortalize ni Romualdez sa mga pangalan nila? Una, ang alam ko yung airport nila, nakapangalan yan under Romualdez. Ang pangalan ng airport sa Tacloban is Daniel Z. Romualdez. Ano yan? Romualdez pera mo? Yan. Panoorin natin. Airport. Tacloban yan, guys. Ngayon, may bago na namang project, dalawa, ipapangalan naman Dami sa project. tatay niya. Ang dami project, tas lahat nakapangalan sa inyo, no? Ang lupit. Ang isang project is yung convention center, itatayo sa Tacloban, which is makapangalan sa Benjamin Romualdez International Convention. Si Benjamin, siya po yung parang pinapabalik ng parang may ninakaw na 3.5 billion pesos na ipinapabalik na. Yun nata yung si tatay nito ni Martin. Center. May seating capacity to ng 5,000. Ang initial cost naman nito is 750 million pesos. Ito yung groundbreaking last February lang, guys. February 7. Snippet ng groundbreaking ceremony. Higit ng isang dekada na lumipas ang Yolanda, sino pa makakaalam na magkakaroon tayo ng napakagandang world-class na convention center pagkatapos ng Yolanda. Palakpakan po natin mga Taclobano. Nakapindog tayo. Talagang magaling na mga Taclobano. Okay. Dito naman sa mga project na to, lilinawin ko sa inyo, wala namang problema. Wala namang problema dyan. Ang problema lang dyan, bakit nakapangalan sa mga Romualdez? Ano yan, porket ikaw yung congressman, ikaw yung mayor, kailangan lahat ng proyekto na magagawa mo, at una-una hindi mo naman pera yun, kailangan ipapangalan sa'yo. Parang ang sagwa naman. Diba? Hindi dapat ganun eh. Una-una, ang pagkakalam ko, labag sa batas yan na ipapangalan mo. Halimbawa, nagpagawa ka ng airport. Lalagay mo doon, J. Guevara Airport, International Airport from Netherlands. So, ganon. Parang hindi Pero yung mga proyekto, goods yun. Makakatulong yun sa mga kababayan natin dyan sa Tacloban. Pero yung may pangalan mo, kalokohan. Di ba? So, ngayon, ang isang government project is yung cancer facility na nasa Manila. Ipapangalan naman nito as Governor Benjamin Romualdez Cancer Center. Ito, Cancer Center. Meron itong estimate cost 470 million. Ang laki ng budget. Ito yung snippet naman ng groundbreaking naman, guys. Kunin ko itong pagkakataon na to, nandito ako sa harap ninyo lahat, na magpasalamat po sa mga tao na naging susi para maipatayo natin ang kauna-unahang the one and only cancer center na owned and operated by the city, by a city government. So, unang-una guys, pasalamatan ang ating napakabait, napakasipag, napakagaling na... Wow, palakpakan. Masabay bu.
Talagang bilib na bilib eh. Speaker of the people, House Speaker Ferdinand Wow! Martin G. Romualdez. Oh, di ba guys? I mean, don't get me wrong. Okay naman yung project na yan. Kasi Tama. makakinabangan ng lahat ng taong bayan. Pero, ipapangalan mo, sa inyo, hindi nyo naman pera yan. Di ba? Tama. Pera ng taong bayan yan. I hate this kind of politicians, guys. Tapos, bakit sa kanya nakapangalan? Eh, di ba si BBM yung presidente ngayon? Bakit sa kanya nakapangalan? Kahit kay So, makikita mo BBM. dito, guys, Di kahit kay BBM, bawal, masagwa pa rin yun. Hindi mo dapat, eto na lang, tanongin ko kayo. Merong bang proyekto na ginawa si Pangulong Duterte or kahit si Vice President Sara Duterte na nakapangalan sa kanila? Ako, kami ng Banateros, buhay na saksi kami. Ilang beses kami pabalik-balik sa Davao. Ang daming mga ospital, tulay, mga proyekto na pinagawa ng mga Duterte doon na walang pangalan nila. 'Di ba? So, eto, magpagawa ka ng airport, pangalan sa'yo. Magpagawa ka ng cancer center, nakapangalan sa'yo. Hindi naman natatama yun. Nakakabobo naman yung ganun. Hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan yan. So, ulitin ko, yung mga proyekto to, walang masama dito. Makakatulong to sa mga kababayan natin. Kaso nga lang, ang masama nga dyan, bakit nakapangalan sa kanila? Dalas, si Martin Romualdez, may sariling desisyon to na hindi makapalag yung pinsan niya, si BBM. Yun naman talaga. Anong sa tingin nyo, guys? Okay ba sa inyo to? Ay, naku, I hate this kind of politicians, guys. And I hate drugs. Grabe, no? Romualdez. Pagmamayari ng Trigover Building. Grabe. Alam nyo, ang daming build project ng mga Duterte pero ni isa walang pangalan nila. No, walang pangalan at yun nga, tingnan nyo. May mga congressman, kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, kapag ang pinuno bulok, lahat talaga yan, sama-sama yan sila. Kasi tingnan nyo, speaker si Martin Romualdez, tingnan nyo yung mga nasa baba niyang mga congressman. Kaya tingnan nyo lang, ayan, sila Kimbo, yung ibang congressman niya, si Benny Abante, may sarili ng bridge. The Benny Abante Bridge. So, tangina, bakit pera mo yan? Papangalan mo sa'yo. Paano yan? Katulad ngayon, talo si Benny Abante. Diba? Oh, so, kanina na yung bridge na. Hindi, ang pangit kasi ng ganun. Kung talagang, ba't nyo pa kailangan lagyan ng pangalan? Diba? Talagang, alam mo yung ganyan sana ang mabagong, kalakaran ng politika sa bansang Pilipinas. Katulad na lang yan, diba? Dati, yung Ninoy, yung Naiya, dapat hindi nakapangalan yun sa kanila. Kahit na dyan pa siya tinadtad or ano pang nangyari sa kanya, hindi dapat papangalan yan. No? So, yun lang, no? At ayun, ulitin ko, yung mapatungkol kay Congressman Pulong Duterte, alam na natin ang gagawin natin. Yan nga, yung dobling suporta sa mga Duterte kasi pagtapos po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na alam naman na natin na malaki ang panalo ni Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment na yan, ay alam na natin kung sino yung isusunod. Kaya maghanda na ho tayo at dahil ang isusunod na naman nga po nila ay etong si Congressman Paulo or Congressman Pulong Duterte. So yun po mga Banateros, anong maikukomento nyo sa mga pinag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka